Ganito, Director. Ito first owner. Yeah. Benenta dito, benenta dito. Ako ito ngayon. Inaasikaso ko. Yung deed of sale nito, hindi notarized. Yung ID nitong first owner, hindi valid. Okay? Pagpunta ko sa'yo, anong ma-advise mo sa akin? Yung transfer of ownership. Mainit na issue yan eh. Yeah. Di ba may existing... Di ba may lumibas na memo? May memo po kami based dun sa anti-carnapping. Which, no. Dun sa anti-carnapping. Sabihin mo kung mali ako. May problema sa transfer of ownership. Maraming sasakyan, Director. 5 times, 7 times nang nabenta. Hindi pa nasalin. Tama po ba? Yes, sir. Ngayon, hindi ko naman biniblame yung anybody from the LTO. Pag sinuri nating mabuti, Director, yung problema, ang ugat ng problema, LTO. Why? One, alam ko, hindi mo itatanggi yan. Maaring wala ka pa sa LTO noon, pero maraming dekada ang nakalipas. Kahit walang alam, basta may pera, nagkakalisensya. Huwag mo nang aminin, huwag mo nang itanggi. Kasi siya, nabanggit mo, partner, yung transfer of ownership. Mainit na issue yan eh. Yeah. Di ba may existing... Di ba may lumibas na memo? May memo po kami based dun sa anti-carnapping. Which, no. Dun sa anti-carnapping, although motorcycle yung sinabi niya, inano natin na yun pa rin kahit sa MB, it has to be, the ownership must be transferred and the transfer of ownership must be reported to LTO within a period of time. Respetuhin kita dyan. Yes, sir. Pero alam mo ba yung pumutok na issue yan? Nag-message ako kay Executive Director, meeting with you and ASEC twice. Unfortunately, busy si ASEC. So, to cut the story short, hindi nag-materialize yung request ko na meeting. Ay nabanggit mo din lang itong transfer of ownership. At tayo naman, magkaibigan, sabihin mo kung mali ako. May problema sa transfer of ownership. Maraming sasakyan, Director. 5 times, 7 times nang nabenta. Hindi pa nasalin. Tama po ba? Yes, sir. Ngayon, hindi ko naman biniblame yung anybody from the LTO. Pag sinuri nating mabuti, Director, yung problema, ang ugat ng problema, LTO. Why? One, alam ko, hindi mo itatanggi yan. Maaring wala ka pa sa LTO noon, pero maraming dekada ang nakalipas. Kahit walang alam, basta may pera, nagkakalisensya. Huwag mo nang aminin, huwag mo nang itanggi, kasi syempre, LTO ka. Pero alam ng taong bayan yan. So with that, na may nagkakalisensya na walang alam, hindi dumaan sa seminar, hindi sila na-inform na pag bumili ka ng sasakyan, o nagbenta ka ng sasakyan, itong mga requirements. So, talo na doon yung mga motorista. Now, nandyan na yung problema. Huwag na tayong magsisihan. Alam mo, Director, lumaki ang problema dyan kasi hindi na-address ng LTO. Isa-isahin ko sa'yo. Isa sa mga nagiging experience po ng mga car owners, pag pumunta sa LTO, sir, tatransfer ko ng ownership. Makikita ng tao mo, Mr. Busita, expired itong attached photocopy ng ID ng vendor. Hindi tatanggapin. Sabi nung nagtatransfer ng ownership, sir, hindi ko na alam kung saan ko makikita yung vendor na yan. Walang maibigay na advice ang LTO. Ano ang gagawin ko? Isa pa lang yan. Number 2, sir, yung signature ng vendor, parang iba dito sa ID. Bakit po nangyayari yan? Hindi naman lahat ng may sasakyan professional at nag-aral. Pwedeng ang perma mo ngayon ganito, baka next month din mo na ma-recall, Director. So kung basta pumirma ka na lang. Then
i-require ng LTO, sir, isama mo dito yung vendor. Sir, hindi ko na mahanap yan. Dati kong katrabaho, umuwi na ng Mindanao. Ano pa? Confirmation ng registration. Hindi ko alam, Director, kung alam mo. Pag nag-asikaso ko ng transfer of ownership at ang mother file ay nasa Davao, nandito ako sa Quezon City, sasabihin po ng tao mo, sir, for confirmation pa ito. Hindi nakukuha ng 1 week, 1 month, 2 months. So, hindi naman ako babalik-balik, Director, para sa confirmation. So, sa punto na yung Director, with all due respect, kasi hindi mo naman area of concern to, problema ng LTO yon, mabagal sa confirmation. Ano pa? Lumabas yung confirmation after 1 month. Balik ako sa LTO, sir, okay na po, may confirmation na po, sabi ng staff mo. O ito, sir, expired ang HPG clearance mo. Director, sa maliit na manggagawa, yung 300 pesos HPG clearance o kung magkano amount, hindi ganun kadali. Eksakto eh. Sabi nga, yung mga ordinaryong motorista parang coke eh. Kung hindi eksakto, zero. Oh, banggitin ko lang, nabanggit mo din lang yung transfer of ownership eh. Assume ng balance. Hindi naman nag-lecture ang LTO na pag kayo ay bibili ng sasakyan na hulugan, nag-assume kayo ng balance, hindi nyo marireceive yung original ORCR. Tama po ba? Nasa financial company o financing company. Eksakto. Di halimbawa, Director, in-assume ko yung sasakyan mo. In good faith, nagtutuloy ako ng bayad. Kasi ang arrangement natin, gano'n eh. Natapos ko na yung bayaran. Hindi pa napayalam sa financing company. Yes. Tapos, Director, natapos ko na yung bayad. Ay ordinaryo akong manggagawa, dati kitang katrabaho, hindi na kita malocate. Wala ngayon akong authority na ma-pull out yung original ORCR. So, matatransfer ko ba ang ownership? Wala, Hindi ko matatransfer. Tsaka hindi ka ang owner. Yes. Nagbayad ka, pero in the name of yung tao. So, Yes. pa rin yung... So, based on document, yung binilang ko pa rin, yung nag-assume pa rin, yung first owner. So, may problema ako. Hindi na advice ng LTO sa akin yun, through seminar. Ano pa, Director? Yung binilahan ko, namatay na. Tapos may lacking document. Ibig sabihin, hindi ko na pwedeng i-produce yung may-ari. Ano pa, Director? Hindi ako na-advise ng LTO. Mag-ingat kayo pag bumili ka ng sasakyan. Bakit po? May nabibili. Nakaw. Patong-patong yung ano. Problema. Yeah. Nakaw. Meron pa, Director, na talon sa financing. Hulugan pala yung binili ko sa'yo. Hindi ko alam. Nagbayad ako sa'yo. Akala ko basta may ORCR, nakapangalan sa'yo, okay na yun. Yung pala naman, Director, kaya mo binenta sa akin, hindi ka na nakakahulog. Oh. Kaya nag-duplicate pa siya ng CR. So may CR pang may bilang. Oh. So hindi ko matatransfer. Ano pa yon? Hindi ko alam, Director, yung palang nabili ko sa iyo halimbawa, may multa sa LTO na 12,000 pesos. So wala akong pambayad. Paano ko asikasuhin yun? 12,000 eh ang hanap buhay ko. Minimum wage. Ano pa? Yung binili ko pala sa iyo, Director, halimbawa, nasa sasakyan, nag-change color ka, hindi ko naman alam. Hindi ganun kadali. Mabigat para sa akin. Oh, may kailangan pang certification. Hindi ko alam. Yung palang kotse yung binili ko sa iyo, kumatok ng makina, nag-change engine ka. Wala yung documents. Hindi ko may tatransfer. Tama po ba? Tapos, patong-patong yung deed of sale na nabili ko, Director. Ang kulang pang documents, yung sa first owner. Matatransfer ko? Hindi ko matatransfer. Ano pang nangyayaring problema? Punta ako sa LTO District Office, naka-ring transfer. Sir, hindi pwede itong insurance.
Kasi sa ibang office ako kumuha ng insurance. Ang gusto ng district officer na iba, kung ano yung insurance dyan sa tabi, doon dapat. Oh, ay ordinaryo ako motorista, car owner. Hindi ko may pilit. Sir, hindi niyo ako pwedeng i-require kasi may insurance ako eh. So, now, hindi ganun kadali na ma-resolve ko yung problema. Ano pa, Director? Tatransfer ko yung ownership. Sinalo ko yung sasakyan sa kanya. Pagdating sa PMBIC, Mr. Busita, hindi pa uploaded ang plate number mo. Naku. Hindi madali para sa akin yon. Now, ang gusto ko sanang imungkahi sa LTO, kung akong nasa LTO, una, tatanggapin ko, malaki ang aking pagkukulang sa taong bayan. Hindi ko ipapa-shoulder sa taong bayan, sa mga car owners, yung problema patungkol sa transfer of ownership. So, kung ako nasa LTO, mumungkahi ko, all regional directors, district officers, provide dedicated lane para sa transfer of ownership. Ang ilalagay sana ninyo sa transfer of ownership, yung marunong. Kailangan yon. Tapos sasabihin ng LTO, sa lahat ng mga car owners na meron pa hindi na transfer ang ownership, bibigyan namin kayo ng 1 taon. Asikasuhin na ninyo. Dapat marunong. Ang tanong, Direktor, pag ako maglalakad ng transfer ng ownership, pag-evaluate mo, expired ang ID nung first owner, ay 5 kaming buyers, 5 yung deed of sale ko. Tanong, anong i-advise mo sa akin para ma-resolve? Ang ano naman natin doon, at the time ng execution, kung hindi natin inano yung next na transfer yung halimbawa sa ating dalawa, valid yung license, ay yung ID ko at the time, di ba, maano naman yun, notarize. So, halimbawa lang, effect yung ano sana sir eh. Ganito, hindi dapat ganito, Director. Ito first owner. Yeah. Benenta dito, benenta dito. Ako ito ngayon. Inaasikaso ko. Yung deed of sale nito, hindi notarized. Yung ID nitong first owner, hindi valid. Okay? Pagpunta ko sa'yo, anong ma-advise mo sa akin? Ay in good faith, gusto kong sumunod. So may problema, dapat pag-usapan ng LTO yon. Ano pa? Yung nabili kong sasakyan, pinas yung balance ko, in good faith, gusto kong i-transfer. Anong i-advise ng LTO? So yung mga tanong na yun, Director, dapat LTO ang sasagot. Hindi pwedeng sabihin sa car owners na bahala kayo sa buhay nyo. Hindi pwede. Kaya kung ako po ang tatanungin, with all due respect, hindi pwedeng magpataw ng multa ang LTO agad-agad. Dahil kung ating titingnang mabuti, malaki ang pagkukulang ng LTO. And with due respect sa iyo at kay Asek Mendoza, kailan lang naman kayo, way back, mga ilang dekada nang nakalipas eh. Kumbaga, ang pinag-uusapan natin, yung problema pangkalahatan. Na yung mga problemang minana eh, hindi naman pwedeng sabihin natin kasalanan nyo yan eh. Ay 20 years, 30 years ago na yung problema na yan. Ngayon lang nabuksan. Kaya the best talaga dyan, Director, with respect sa LTO, isaayos muna yung registration na hindi masacrifice ang taong bayan, yung mga car owners. Kumbaga, win-win solution. Wala nang sisihan. Upuan, ayusin. So, lahat naman ng problema, may solution kasi administrative, ano naman yan eh, issue. Persistent issue yan. Di ba? Yung mga change of ownership. Oo. Ay tama naman na pag binili mo yung sasakyan ko, dapat transfer mo. Ang problema lang, Director, matagal ng problema yan. Tapos biglang magpapataw ng multa ang LTO. At alam mo, yan ay hinugot ng LTO sa Republic Act 11235 eh. Yung doble plaka, no? Tama po. Kaya lang nakita ng LTO, teka, hindi pala nga pwede yan, malaking problema.
Kaya sinuspend ninyo ang memo. Pero syempre, hindi nyo pwedeng sabing totally suspended yan. Ang memo ninyo, kung hindi ako nagkakamali, may directive kayo sa lahat ng regional directors and chief of offices, district officers to submit recommendation para ma-resolve to. Siguro, kung opinion ko lang, unsolicited advice, magbigay ang lahat ng LTO offices ng dedicated lane para sa transfer ng ownership. Kumbaga sa gera, ceasefire muna. Pero, dapat ma-address yung mga problema katulad nung hindi na malocate yung may-ari. Alam ko ang solusyon doon napakasimple, ang dali. Ayaw ko lang na parang pinangungunahan ko ang LTO. Lahat makakover ng isang solusyon lang yan. Hintayin ko lang, titingnan ko kung anong plano nyo. Marami na akong na-meet na car owners, even riders, gustong mag-asikaso. Pero may problema, even LTO, hindi ma-address kung anong gagawin. Pero napapag-usapan lang yan, hindi naman ibig sabihin, naninisi tayo No, pare-pareho naman tayong Pilipino. At sino ba naman isisisihin natin? Wala naman. Diba? Yung iba dyan, patay na Alam nga, sisihin pa natin. Sabi mo, kung naman natin. At least ma-resolve ngayon. Magiging smooth ang trabaho ng LTO. Magiging masaya ang car owners. Tapos riders. Yes, riders. Tapos maganda ang flow, Yes. maganda ang system, lahat happy.